Labasang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Walang tilay 13 minutos kasumpalaan na alas ay Magandang umaga po sa inyong lahat. Agaw na Sabado, Petsa 28 na bulan na Pebrero, samput na agaw na Sabado na Pebrero, tan mampilat tilalangula na piligoy kalendaryo. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag di daytoy nga programa tayo sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad tatta nga aldaw. Good morning! Good morning! Maabig masantos ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumaringal. Kay una-unti pa ay public service tayo ada saya na programa ipapakabat ada saray kakaaro saray kaklase na sik bauzon ya sikatoy andilad bilay tan sebang kayto watan ada St. John Cathedral pumpundano agaw na Lunes ditan the Eternal Gardens.
Likewise, ipapakabatmat si Sister De Los Reyes, si Madam De Los Reyes. Si Madam Geraldine De Los Reyes, ipumpunda mo siya no agaw na Lunes, ditan ad Independent Cemetery sa ibang kaito watan mo siya lalamayan ad residensya da ditan ad Barangay Maluwod. Okay, inlukas tayo yan na programa at panamaglay na obituary, public service sa Tate Gagimira. Aray manunaan tan controversial, sensational Iran issues ya napagtayon na kabatan na pinawiran. Itdan tayo na saray malaknaban Iran na komentaryos, pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na say malaknaban niya inspirasyon, impormasyon, inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Aratay mangilulugay, adya kayo labat la mangilugay DWIC Dagupan Facebook live, live streaming tayo. Ta no minsan agkula na lukasan jad personal account tayo kanyan adya kayo la man chat mismon DWIC Facebook page. Saray manunan niran impormasyon na balita sayan na programa tayo. Walay open letter ya itatawag pawit ada Senado, Senate of the Philippines. Ikakarudala so untalan na panresign ng Senator Pampilo Lacson. Panawagan at formal demand for the resignation ng Senator Pampilo Lacson bilang chairperson na Blue Ribbon Committee. Tajad pananisya da Tate Gagimira ya bias lapod mangiiterlan untalaran opinyon to at agtumot ni ng kandak na say investigation at Senate Blue Ribbon Committee at singa na pre-impla Tate Gagimira so judgment at saya nilira at satay
revelation na 18 na Marines siya araya at nan-execute met na sa affidavit dara niya. Ya ibabagan na wala su personal knowledge da, walay antada da satay alamat ng malita. Mali-malitan na kwarta. Nap-nap nun na kwarta, malipwa na kwarta, ya hindi deliver inter. At saray kabyangan na kongresista tan saray opisyalis ada gobyerno. Imbis kumonya investiganto at ang itorlan tampol na sa statemento yaatan kwanto at destabilisasyon kontra ada administrasyon. Jada balita da lokal. Formal laya nilukasan na Karuman. So, bukas center. Ditan ad balay na mapandan. Primero tan ad luyag na Pangasinan ya wadtan ad balay na mapandan. Sabay-sabay sa okasyon na Karuman na Tatoy Gagimira. Ya araya at simmabidya si Secretary Vince Dizon na DPWH, simmabimat iray grupo na kampilan ng mamamayan, the sword of the people. Kampilan ng mamamayan. Yaaya Tati Gagimira ti dadaluuluan anan datin political advisor tan Secretary Paras, former congressman I think mutya, tan si Ka Eric ya akituyaw met ada saray kabyangan na saray ng kasigma-sigmat iran na grupo ja ada syudad tayon na Dagupan. Ipaliwawan o antutan so kampilan ng mamamayan, the sword of the people. Ya aya at sakayan organisasyon laban or kontra ad saratay katiwalian o dino korupsyon. Jada arom niran impormasyon na balita. Ayay nagagawa mo't at Tati Gagimira. Ya panggastos na pundo na gobyerno para sa sararayay kabyangan na International Criminal Court. Ya wadtan so involvement ng datin na Senador Trillanes base mutla at testimonya na sarayay 18 ya sundalo na Marines. Kay dakdakal iraratan niya
Kontrobersyal tan sensational Iran issues. Lugan niya gagawin sa untalan na hearing na apo dati na presidente Rodrigo Duterte satay crime against humanity pilalaban to kontra at saratay illegal drugs. Talamak nin siya balot talamak nin siya so kabyangan na saratay illegal drugs sa dinteron bansan na Pilipinas. Jad Western Visayas, jad NCR, jad luyag tayo na Pangasinan. Dakil iraratan, pinablimiran dumuringil. No araraya at magmaliw kasin santo, iraratay tatawagan iran. Suspected drug users and pushers. Dakdakilay santo irepresenta iranan na iyan. Siyempre plural de los Santos. Nako. Hindi naman masama ang pagbibinta ng droga. Hindi po adiksyon yan. Nagbibinta ng droga para suporta sa pamilya. Nako. Lugambalot ya amay-amay trahedyan unlulusa. Renta minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Wajan iri pakabat malalapod saray manangantabay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's start magic, wag mag-panic. Dahil may hulog ang easy, strong and mas pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center.
Kayak Dilo Dila Carsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, Agtagi Balay, idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak. Kanayon nga nasakit tu ulok kada likod ko. Adapay UTI ko ken adapay high blood ko. Nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco Capsule, pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak. Babaen iti tulong ti Pau di Arco Capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP. Kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco Capsule tapno mapadasan nyo meti nariknak. No approved therapy claims. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugaan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ako pala si Dominado Ramos, taga Barangay Anulid, City, Tumasingan. Siya pa itong ekar, kasi may sakit ako nga asma, gusto ko lang gumaling. Ito ngayon narinig ko sa mga hakaka at saka sinadya kong sadya si Dr. Green Soriano dahil gusto ko ma-interview niya ako dahil gusto ko lang mabawasan kung kaya mawala yung sakit kong asma. So, nagpursige ako na maski anong hirap ay gagawin ko para itong sakit ko lang gusto ko pang mabuhay ng matagal. Magugtuhan pa yung buhay ko dahil nagpapatuwang pa yung Dr. Soriano na tuwang mo lamang ako na gumamit ng ikarma dahil ang bansa ko mas itong ikarma ay matibay dahil marami nang nakasubok daw ito. Kaya ako rin gusto ko rin masubukan ito at gusto ko rin gumaling. Kaya sa susunod siguro dahil gusto ko nang mag-umpisa, nandito po si Dr. Glenn na siya umaalala sa akin na siya nagturo na interview. Ang number lang ata ng buwan ko, 150.
mataas 180. Ngayon, ako umabot ng 200 plus, 200. Kaya, ito, susubukan ko. I-try ko. At saka hindi lang i-try talaga susubukan ko po. Alam ko marami nang natutulungan to eh. Kaya baka isa na ako dito. Salamat po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaiba yun si Siaso, amigo yo, your one and only. Agaw na Sabado natan. Amay-amay, wadta nagdakaabungan da. Ya mandirengel ada sayan na programa tayo. Aramay ag makakabantay ada live streaming. Aray watan saray trabaho da nga manuntan agaw na Sabado. Okay, wala tayo sayay controversial issue at ating gagimira panawagan resignation ng Senator Pampilo Lacson bilang mangidadaulo na satay Senate Blue Ribbon Committee Chairman ikakaruda sa resignation to bilang Pangulo o Chairman na Senate Blue Ribbon Committee agda ikakaraw ya si Kato at man resign bilang senador. Sa Senate Blue Ribbon Committee at si Katuya sukabkabat bilang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Mansi Silvia tatay gagimira ya si Katuya singa last recourse na saray umbaloy laban pangidaluman tayo laban at sararatay katiwalyan korupsyon at gobyerno saya ya mandato at nakaukulan ya dapat aya at mawaya anggapoy dapat ya impluensya anggapoy dapat ya maka akin at saya makakontrol at saya ay kailangan na may titawag tayo saya at independent at ati gagimira ajad ayan mandato at angga po dapat aya at patas matibay masagder so untalang prinsipyo at pananap nasaray katuan. Pero jad nanunong ng danatan ya nagagaw-gawa at ati gagimira at singa walalay kikilingan na abitlan na chairman na satay Senate Blue Ribbon Committee. Kanyan singa nadudural sutiwala na publiko pakapanyari na abitlan na committee yamanggawa na say investigasyon niya angga po dapat so kikilingan angga po dapat so pipilaan dapat parihas lapulantid walang tampol subalikas
na abitlan na chairman ya si Senator Lacson nilira da satay aligasyon, nilira da satay revelation, expose na saray 18 na sundalo na Marines ya wala supikakabat da satay malaknaban niya anomalya ta si karakwan da so mandi-deliver na kwarta sararatay kongresista tan saray opisyalis gobyerno laotla ditan Malacanang tan abong mismo na say presidente. Pero say agawa at walang tampol so imbalikas ng Senador Pampilo Lacson ya aya at singa adismaya so umbaloy at saya o publiko lapulantid singa walay kikilingan tula satan niya agtuni ginapuan so investigasyon. Tinawag to ya atan niya revelasyon o atan niya expose na sarayan sundalo at destabilisasyon lambang atitan. Malilinaw kanda ya walalan tampol so untalan posisyon to niya ya salungat kontra ada satay gagamtan trabaho na satay abitlaya committee ya dapat neutral yaman manggawa na satay investigasyon tapyan na paway sukatuan eda sararatan niya aligasyon. Kanyan lapud saya at hararamay kwanda dapat wala kuno su buo ya panggalang tan matibay tan masugder ya prinsipyo alagay na bitlan senador tan mangidada ulo na satan niya komitiba kanyan singa abalang lay tiwala kanyan ikikerudanatan suuntalan na resignation to unikalla bitlan Senate Blue Ribbon Committee at unggendan iran makasengeg ya rason. Unaan atay walalan tampol so untalan desisyon to niya paunang paghatol sa mga katotohanan sa halip na manawagan ng masinsin at walang kinikilingang investigasyon tungkol sa iniulat na 100 billion budget insertion. Naglabas na agad ng pahayag ng tagapangulo na nagtatanggol sa administrasyon at sinasabing ang Pangulo ay na ipapakita sa maling paraan. Ang ganitong mga pahayag ay nauuna sa proseso ng investigasyon at sumisira sa kredibilidad nito. Kaya formal na panawagan para sa pagbitiw ni Senator Pampilo Lacson bilang tagapangulo ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nananawagan sila sa miyembro ng Philippine Senate. Ang Senate Blue Ribbon Committee na formal na kilala bilang Committee on Accountability of Public Officers and Investigators or Investigation ang nagsisilbing huling tanggulan ng taong bayan laban sa katiwalian sa pamahalaan. Ang mandatong ito ay nangangailangan ng ganap na kalayaan, pagiging patas at matibay na paninindigan sa paghahanap ng katotohanan. Pagiging hostile
mapang-hostile sa mga saksi. Sabi, may malinaw na pattern ng paglalantad ng posibleng saksi bilang hindi mapagkakatiwalaan o may masamang intensyon bago pa man sila makapaglahad ng kanilang testimonya. Ang ganitong gawain ay pumipigil sa mga whistleblower, nagtatanggol sa mga matataas na opisyal at nagpapahina sa pananagutan. Pagkawala ng pagiging walang kinikilingan, ang isang tanggapan na tinuturing ang mga aligasyon ng katiwalian bilang pag-atake sa pamahalaan ay hindi maaring mangunguna sa isang patas at walang kinikilingang investigasyon. Ang ganitong pagkiling ay dati nang kinikilala, maging ang kanyang mga kapwa senador na humantong sa panawagan na siya ay magbitiw noong pang October 2025. Ang sambayanang Pilipino ay karapat-dapat sa lideratong walang takot at walang pinoprotektahang kaalyado. Isang lideratong tapat sa katotohanan at pananagutan para sa kapakanan ng transparency, pananagutan at muling pagbabalik ng tiwala ng publiko sa ating mga demokratikong institusyon. Dapat agad nalisanin ni Senador Pampilo Lacson ang kanyang posisyon bilang tagapangulo ng Senate Blue Ribbon Committee. Agdala pa ni siya na Tatay Gagimira, nakalay tiwala. Nansaman ng mga kampanyaya, puro na kandidato da pagka-presidente, ang tumay battle cry to. Buo ang loob, walang takot. Singa bateryang balot sa bakal, pero may laso gawan ng tanya investigasyon singa satay flood control anomaly, di ba? No, walay mansasalita yung mga ipalapag untan at singa salungatan to at kay gayon to. So credibility na sararatay umpapaway iran testigo, walang tampol. Untalan na gawaan to singa pandural at kredibilidad. Nasararatay umpapaway iran whistleblower, pinablimiran na dumiringel. No, singgerla at pirta na Malacanang, tutumbukan na sa ating investigasyon at na-divert sa issue or untunda sa abitlan investigasyon. Sinasaya, at testimonya na sararatan 18 sundalo na marino at ay kwanton na dinirala tampol sa untalan na credibility dara niya tansay kwanto at destabilisasyon labatitan. Akin kumun sa ikiruda akin no kasi at imbestigaan to niya. Imbestigaan tura. Alawan samay ang iterlan tampol na sa aratay palapag to in favor. Yasi nga walay pro-protektaan tula. Ya dapat kumunya at walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Singa nangil kulatan at ati gagimiram muto Singa nalapo ang kuman da sa kaya institusyon o istasyon. Okay. Ang iterkala, nasamay opinion mo, ang iterkala na sararatay untalaran balikas mo. So, Anthony natanay. Panakinay. Sa isinga ipapalapag dan ang kapoy moral asindansi na sararaya yamang ipapalapag. Kanto, naala da bilbilang iraraya. Singa si Gutisa, nang nangyo Gutisa, 5 da Senado. In palapag to, walay pikakabat to da sararatay bunugan na kwarta. Tasi ka to mismo so kaiba ng saldi ko mangidi-deliver at sararatay kwarta. Laudlad sa tay budget at ato'y gagi may 100 billion na insertion. Walay ang tatuod satan.
bilang Chairman Committee on Finance na Saldico at kaibaya si Orly Gutisa. O anto agawad kinon Orly Gutisa, Tatoy Gagimira. Nababalang. Agtayo antan, inusukwalaan to. Anto ginawa da. Kasumpalan to, ya nansalita da Senado, pimaway susakaya pidibit, ya bababawi untuman, so impalapag to. Diman da Senado, sa impalapag ng tampul ditan, at angga po, ganan execute na pidibit. Sa balot sa aromya kabiyangan na saratay legal luminaries, ang gano ganan execute na sa epidibit to niya at wamala yan ang salita yan ang take oath. Ya amin niya sa may ibabagato at sinumpaan to singamot lamang mas matibay ng sa epidibit. Ya written kwan na saray pigaran matalisiw ya abogado. Kanya-kanyang legal opinion. Ya, pero singasaya ay nakartulan ng Gutisa ay pati pamilya to asigan-sigan. Di ba? Nagkaroon ng problema. Aglanan nang si Gutisa. Nantulay agawat to. No inurlay kwalaan to. No mabilay ni kasi o di no andil at bilay. At anang nang matitan, nasaratan niya 18 ya sundalo at Tatoy Gagimira. Nantoy agawat dal sa may kaibadan marino. Ipusta damot kasi bilay da. Isa alang-alang damot kasi su pamilya da, yan asigan-sigan, ya singasame agawad si Gutisa. Anto'y nagamuran bilbilang. Nasaraya, ya 18 sundalo. Halos lahat At pakatalo anda. Angga pula halos nagamuran da, at akinat untan ya sa itapulda ya umpaway tanman salita ya man-execute ni na affidavit. Ya aya kumun dapat at awitan at satan ya Senate Blue Ribbon na committee ya imbestigaan. Kanyan lantin ang ipile na Senate resolution si Senador Amy Marcos ya dapat gawaan sumalaknaban ya investigasyon nilirad satan ya revelasyon. Pero wala lang tampol at Tatoy Gagimira apreempt la. Wala lang tampol sa desisyon na say mangidada ulo na Senate Blue Ribbon na committee ya sa ikwanton atan at sa kilabat ya destabilisasyon. Agto ni ginawa sa investigation. Kanyan na walatan ya tatawagan dala. Diyan pa na magli na social media, wala ray bukas na liham, open letter the Senado na Pilipinas calling for the resignation bilang chairman na Senate Blue Ribbon na committee si Senator Pampilo Lacson. Walang takot, buo ang loob. Sigatuman su battle cry to nan sigato subimatik timagam ya presidente at sararamay bubunagira o palabas Iran national elections. Orly in the morning. Hey, good morning. Sarayay manunaan Iran avid listeners tayo ya ka-monitor via live streaming si Edwin Siralde, si Bernard Arsadon. Bawat segundo may Armando ditan at Karawalan, si Kuyang Noli Corrales. Sa ikwanto, mabuhay ang Pangasinan Professional Eagles. Siya manggagawa na Rixicom. Rixicom. Ditan at siyudad na Alaminos. Mabuhay ang Agila. Kuanan Kuyang Noli Corrales. Yawatan at Dali City, USA, California, USA. Thank you very much. Sararamay sponsoran nyo ya kabyangan na saratay crutches, baston, ya araya at balagmat yan itulong to ada saratay mangkakaukulan lautlat sara may halos agla
makaakar tan saramay na involved with vehicular accident. Si Marilu Terseño di tanmat da Amerika maabig kabuasan o ngarem. Ngarem yu ditan natan da Amerika. So si Mother Helen Bernardo, kumusta mutladtan? Saray dumurungil tayo ditan at Manifi, California. Si Glory Obando. Si Glory Obando yawadman at Manifi, California. Kumustaan to, iray kabandaan to ditan at Maligaya Bunuan Geset. Maligaya Bunuan Geset. So, good morning. Ditan at Manifi, California, USA. Maniraya. Si Ronnie Sebastian, si Jackson Lapos, watan mo at biyut tao. Ditan amo at KSA. Si Jomar Landingen, si Sophia Matias at United Kingdom, si Jeric Oviedo at Karael. Kanto ta na walaray, kanto ya, walara kunoy uso lamot so barungan at ayuda, lalo la at barangay Karael. Sige, ang gadag kayo napkin na naimpatso. Agyutan tundaan tay ayuda. Agustin Perez at Sacramento, California, USA. Nuagak nalilingo si Teresa Cornel, si Rizalino Aquino, Niknok Tolentino, Master Sarlo, si Panod Quinto, Aretropa 35, si Gara de Silla Seralde Baruso, Marilu Tinte, Milani Siricon, si Elisa Irier, Tanselina Gatchalian, Rafael Mangalyag, Jen Magzano, si Lawrence Stonebridge, si Sir Bin Joby, Mang Ben Hobillanos, si Manuel Olier Labsan Jr., itanit anunang sampabian tan si Lynn Coronel. Araya su lawas monitor at saya na programa tayo, Maxi Solis, si Fernando Espinosa, Raimundo Dizon, Tansiron Tandok. Talaran na nyo la. So, programan Ikarma Health Option. Nakaiba tayo at maganon oras si Dr. Glenn Soriano. O dyan pakabat, malalapod saray manangang tabay. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City.
the original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. It's not magic, wag mag-panic. Dahil may hulog ang easy, stolen mas pinagaan. Kahit kasing easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, libre kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Tag si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi yung 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha, Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau
capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Early in the morning. Oras, walang tilay, 6 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan, ipaparong taltila sa programa na Ikarma Health Option, special edition na Early in the Morning. Early in the morning. Kantabay tila si Dr. Glenn Soriano. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, Early. Good morning na naman sa lahat na nakikinig dito ng DWIC at lahat ng nanonood sa ating live streaming worldwide. Ito, maganda nga morning, pero meron tayong mga pangit na salubong na balita. Pero sige, himayin natin lahat yan. Mga sakit-sakit ng tao. Address natin kung meron kayong katanungan. Tawag lang dito o text lang kayo sa ating mga yung online numbers. Ayan. Ang number ni Dr. Glenn, 0916-672-6056, 0919-991-7986. Yung mga nanonood, makikita po ninyo yung mga numbers ni Dr. Glenn Soriano sa ating screen. Okay? Kaya ina-announce uli natin ito para yung nasa bahay, yung mga nakikinig dyan, nasa kanilang sasakyan ay pwede kayong tumawag o kaya mag-text. Ulitin natin 0916-672-6056, 0919-991-7986. O kaya dito sa ating himpilan, 0968-677-7070, 0920-954-8473. Hawak po ni Ka Edwin Inong yung cellphone na yan at siya po ang makakatanggap ng inyong mga text. Pero nakita nyo ngayon, makikita nyo sa screen, mapapanood nyo kami ni Dr. Glenn, makikita nyo kung ano ang epekto ng ikarma. Nakikita nyo na sa itsura ni Dr. Glenn Soriano. Bumabata ka, Dr. Glenn, nagiging mati ni idol ka ata. Good morning, Ma'am Gigi. Wala naman sikreto yun. Sinasabi ko naman ay every Saturday, every day ng announcement yung pampabata ng ugali, lifestyle. Simple lang talaga yun. Kailangan makinig lang kayo. Tamang pagkain, tamang exercise at iwasan nyo ang stress. Ginagawa ko, kinakalimutan ko yung problema para sa next week. Intindihin mo na lang next week. Huwag yung intindihin mo araw-araw yung para sa next year. Maraming problema yan. Tapos every morning, maglakad kayo kahit na 15 minutes lang. Yun. Ito si Dr. Glenn, busy masyado sa kanyang farm. Kaya, ayun, nilibot niya yung farm niya. Ayun. Saka habang naglalakad, umiinom ng ikarma. Kaya ganyan. Yung mga taga dyan sa Manawag, pupunta ako dyan mamaya sa Manawag para sa farm natin. Kung gusto nyo mga libreng saging dyan, libreng prutas, sige, magkita tayo dyan sa Manawag. Magsimba muna kayo para meron kayong grasyang Manawag. Ayun. So, marami na palang produkto yung farm ni Dr.
Glenn, wala bang nakatanim na nara doon? Nara ay wala, nandun sa kabilang farm yun, doon sa may Pililya. Oh. Meron tayong mga 3,000 yata yung puno dyan. Hindi natin ginagalaw yun. Talagang yung bark lang at saka small stems, binubuhay pa yung puno. Mhm. At yung nangangalak mo yun, marami tayong seedling. Baka meron kayo interesado dyan na kumuha ng seedling na nara. Sige, bibigyan namin din kayo dyan. Kasama na yan sa project ni Sir Tito, yung plant 1 billion trees. Yes, yun. kasama yan. Bibigay tayo ng yung 1 million trees na project dito sa Pilipinas yan. So every year, mayroon tayo 1 million trees na lumalago. Yun. So, bago natin pag-usapan itong mga topic natin dito, high blood, diabetes, or asthma, ano lang ito, concern lang tayo kasi very alarming itong nangyayari, Doc, na maraming mga kabataan na nagkakaroon ng mental illness. Paano ito na kung minsan na nila yung tawag natin dito, nagbibigti na lang. Well, mental illness umiiral ngayon. So, meron tayong naalala ko, may mental illness month tayo eh. Hindi ko alam kung kailan yun. Pero sa akin, umiiral talaga ang mental health awareness week. Mental health awareness yun. Meron talaga yun. Okay? So, ang tawag ko dyan yung manifestation ng signs of the times. Ibig sabihin, of the times. Ito mga panahon natin ngayon. Meron mga, parang sa pakiramdam ko, meron mali na nangyayari sa environment natin. Yung mga environmental factors affecting itong mga vulnerable ages, yung mga kabataan. Yes. Okay? Ano ang cause nitong yung patawag ko, adverse environment. Okay? Well, madali lang nasa tabi natin, nasa paligid natin, nakikita ko na yan yung hindi mo lang na attentionan yan, okay? Yung numerong unong factor na nakikita ko, na sabi ko kay partner kanina, yung the use of gadgets okay? The use of gadgets takes the younger generation, ito mga bata, na kaliwat kanan, every year, lahat ng lumalabas na bata ngayon, may hawak talagang cellphone yan Ganun So, ang effect nun, every form of media, sa radio, sa TV, etc., nakikita niya yung mga anchor people, announcers, sinasabi talaga niya na problema talaga ang cellphone Itong technology niya. Masama talaga Ngayon, i-expose na natin ang isang masamang effect talaga. The gadget takes you away from your social life. Ganon. Kasi doon sa gadget mo, yun ang form of communication mo with the world. Okay? You should be communicating, socializing with your parents, with your siblings, not with the world. Nagkakaroon kayo ng pep talk. Correct. Okay, so what's in yung the world environment, yung mundo? The world is, kumikita yan sa masamang balita. Ang media. Hindi kumikita yan sa good news Social media. Social media, na malaki ang kita niyan sa bad news Well, syempre ang tao nakatutok, anong balita, anong chismis, yan. Yun. So, ang bata, they're exposed din So, ang bata, very vulnerable yan sa mga adverse yung conditions in the world. Okay? Adverse conditions in the world include yung mga calamities, yung mga earthquake, yung mga typhoons, yung mga flooding, at corruption. Okay? Kung itong vulnerable child is exposed to itong masamang paligid niya, parang nangyayari niya, ano itong mundong ito? Hindi ko na kaya ito. Gusto ko na mawala na dito. Hindi ko na masusolusyonan ito. So, pumupunta yun doon sa, imbis na kausapin niya yung peer niya, sabihin ng mga kabataan niya, kasama niya, okay lang yan, huwag mo intindihin yan. So, nagiging nagiging loner siya. Correct. Nandun lang siya sa kwarto. Instead na nakikipaglaro sana sa mga kaibigan niya. The first step in mental illness, the first step, is depression. Okay. If you are a vulnerable child, bata ka pa lang hindi ka pa teenager, nakikinig ka sa world calamities, masamang condition, corruption,
Tapos yung magulang mo walang pera. Tapos yung sibling mo iyak ng iyak. Alam mo. Tapos yung kapitbahay mo, ang sarap ng kanilang mga kinakain, ikaw Yun. Suma total, yung tinatawag natin. Ang suma total ng batang yan. Kita mo, wala nang pag-asa itong mundo. Greener plants on the other fence, samantalang ikaw. Wala na akong pag-asa dito sa mundo. Ay, tapusin ko na. Yun. So, kailangan i-analyze. It's very simple Pero it's something na kailangan natin talaga i-address We should try to bring the kids into the social environment, a healthier social environment. Ito tayo mga magulang, kausapin natin every day, every morning, ito mga bata bago sila pumasok. Kumusta ka anak? How are you doing? How is the school? Kumusta yung barkada mo? Ganon. Yun ang isang problema. Wala nang time si parents. Pag i-drop by na lang yung bata sa school. Correct. Pupunta na lang sila sa kanilang trabaho. Yun, okay. Hindi na nababantayan ni teacher. Well, kailangan natin i-expose yan We have to make the parents aware. Ito, role ko, pediatrician lang. Adolescent medicine pa nga ako Sasabihin ko sa parents, ito, alam niyo yung role nyo as a parent, it starts with yung paghihiwalay nyo sa umaga. Yun ang umpisa niyan unaware ka na when you leave them dun sa school or wherever, pumapasok ba talaga yan? O baka nagbabarkada yan, nagda-drugs na yan, nagsusugal na yan. Akala mo nandun sa school. Yes. Okay, yan pala laging absent, laging nawala, laging kasama ang barkada. Akala rin ni teacher, baka nagkasakit. Pumasok. So sabayan natin ang mga ang generation ngayon ng mga babae, ayaw na mag-boyfriend, ayaw na mag-asawa, ayaw na mag-anak. Okay, itong lalaki, yan ang mga pangarap niya, mag-asawa, mag-girlfriend, yan pala nabusted na siya. Ayun, sa depression niya, busted niya, wala siya makausap. Suicide. Okay, ililink ko lahat yan to mental illness. The mental illness of society at mga kabataan today is very critical na. Yan ang sinasabi ko. So we should be aware. We should address this. We should talk to the parents, and we should try to get the kids away from the gadgets and more into social, yung healthy social environments. Yun. Sabi ni Mr. Ben Jovellanos, gadgets are invention of evil. Yes. Okay, lagi kayo nakatingin sa lagi kayo nakatingin sa etong virus, etong COVID, etong kung ano-ano nang tinitingnan ninyo. Alam nyo, mas delikado yung cellphone na hawak ng mga anak ninyo kaysa yung virus na yan. Yung virus na lang, konting adjustment na life, tapos yun Yung cellphone ng anak mo, alam mo, yan ang ikamamatay ng anak mo. Yan ang ikamamatay din ng mga barkada niya. Yan ang ikamamatay din ng magulang niya. Yun, connected lahat yun. So, we have to do something about yung adjustment ng mga bata sa ganong environment. Sa yung pag mo ng gadget, yung mata mo, maapektuhan na No. Well, it's not only, ako sabi ko, guilty rin tayo, okay, sa mga mga adult. Tayo ang model Tayo ang tinitingnan ng mga bata. So ano din ginagawa natin? Tayo, kung lalabas ka, nakadikit ka rin sa cellphone Hawak-hawak mo yung cellphone na yun For whatever yung lifestyle mo, hindi mo talaga maiwanan Sa bahay na lang, gano'n. Merong yung gigising ka umaga, nakadikit ka sa messages. Pag kakain, nandun na, habang kumakain ka, nandyan. Pag lalabas ka, nandyan din ano bang hinihintay nyo? Ganun. Kasi ang ugali naman ganito na, ikaw ang hari ng cellphone mo, hindi mo mahiwalayan. Ngayon, infectious ka. Infectious ang tinatawag ko dyan. Kasi, yung tinatawagan mo, pag hindi sumagot, kung hindi nag-reply, etc., visit yun Hindi sumasagot Hindi mo kumakontak, cannot be reached. So, ikaw affected ka rin Yes. Tumataas ang blood pressure mo dahil hindi sumasagot yung kausap mo. Ganun din, ako talaga experience ko yan. Pag titix ko na yung tinatawagan ko, sabi ko, patay lang ang hindi sumasagot. Ayun nga. So, pag nakikita-kita kayo, ayan,
nagiging infectious ka, sasabihan mo na lahat yung kaibigan mo, kausap mo, visit kayo, hindi kayo sumasagot, hindi kayo nagre-reply. Nangyayari O talaga sila din, o sige, sorry na lang sila. So, ganun din nangyayari sa kanila. So, yung gadget infection na yan is worse than the infection na kukuha natin sa mga virus. Ayan, sabi ko, perspective ko yan. Dapat niya pakinggan niya yun. At remember yan, serious na. We have to change the environment that we live in. Okay? Kung pwede, bumalik na lang tayo doon sa 10, 20 years ago. Wala namang cellphone Gagamit na lang tayo ng PLDT. Yung communication na yan, kung gusto mo ako makausap, makita tayo dyan sa Starbucks o dyan sa Bold Coffee. Mag-uusap tayo physically. Hindi yung miscommunication sa text message sa cellphone. Ito ang talagang yung development. Yan, oo. Pati rin sa environment. Kung nagkakaroon ng development, nasisirang environment. Yung cellphone is very useful Kailangan din talaga natin yan. Pero don't abuse it. Yun. Ganon. Ginagamit ko rin talaga. I use it. The communication maganda. Pero I try to train myself. Hindi tayo dapat kontrolin ng mga gadget. Yun. Don't be a prisoner of your gadget. Okay? Kasi if you're a prisoner of your gadget, may kausap ka na kaharap mo, may tatawag sa'yo, interrupt na ang kausap mo yung cellphone, hindi yung tao Di ba kabastusan yan? Ganon yan may priority ang cellphone mo sa kausap mo, which is wrong. Hindi lang. Sa hapagkainan. Namakain kayong iba, mga pamilya. Correct. So, gusto ko sana i-increase ang awareness ng ang tawag na ito, cellphone etiquette. Ganon. Kailangan, bili kayo ng cellphone. Marami kayong pera. Sige, kahit na 10 cellphone mo. Pero, be courteous naman. Like the driving sa kotse, like the use of you have to be conscientious of the proper use of a gadget, of a cellphone. Huwag mo lang bastusin yung kausap mo. Kahit na okay lang sa kanya, hindi okay sa kanya, sa loob niya. Sabi ko, kausap kita, sino ba? Kausap mo si Bongbong Marcos? Mas importante yan sa akin na itong best friend mo. Hindi ganun yan Sabi ko, kahit na wala sasabihin yan, remember, binastos mo na siya. Baka sa susunod, di ka nakakausapin yan. Hindi lang yan. Karamihan ng cause of vehicular accident. Dahil dito sa... You can connect the cellphone use gadget sa lahat ng problema dito sa buhay natin. Ganon. So yan ang sinasabi ko. The gadget environment, the use of cellphone is worse than the worst infectious disease dito sa buhay natin today. Kaya tandaan niyo yan. Ito prediction ko, in the next 10 years, yun ang magiging problema ng environment natin, ang lifestyle natin. Yan. Ngayon, paano na itong mga gadgets na ito na parang nagpapataas ng ating mga blood pressure, blood sugar at nagiging stress tayo rito. Doc, i-connect natin ito sa ating subject matter na high blood ito, madali lang sa akin yan. Madali lang sa akin. Napakadali yan. The cellphone is an external adrenaline stimulator. Eksakto. The cell phone is an external adrenaline stimulator. Gadget, external. Wala sa katawan mo. Wala sa loob. Nasa labas Andito lang. External. Anong pinakamasamang hormone sa katawan natin? Adrenaline sige. Yung cellphone mo, ginamit mo, hindi nga sumagot yung kausap mo, nagmamadali ka. Galit ka. Adrenaline, tumataas. Tumataas ang adrenaline, tumaas ang BP mo, tumaas ang blood sugar mo. Ayun. Oras kausap mo, nabibisit ka na doon sa lahat ng hindi sumasagot. 1 whole day, 8 hours in a day, mataas ang BP mo dahil sa cellphone mo. Konektado yun. External adrenaline stimulator ang cellphone mo. Itapon mo nga yung cellphone mo kahit isang araw. Tingnan mo, normal yung BP mo sa buong araw. Hindi mo na kailangan ng maintenance yun, solution ko na yan. Yan. Kung paano connected ang cellphone dito sa hypertension, ganun. Because yung number 1 factor in the rising blood pressure, nandun yung adrenaline Ganon.
Kasi yung sa utak mo, magre-release na ng hormone. Yung hormone, yan ang hormone galing sa utak. Yan ang mag-activate ng adrenaline secretion sa yung adrenal gland mo, kidney mo, tataas ang adrenaline. Yun nga. Tapos may tatawagan ka kung sakaling nasa emergency situation ka. May tatawagan ka. Lahat off ang cellphone. So sasabihin mo, patay na ako, wala pa nagre-respond sa inyo, di ba? O kaya hindi sumasagot. Yan ang example ko ng huwag niyong i-abuse ng cellphone. Lalo sa mga emergency. Kung emergency ka, lagi ka na okupado sa yung mga petty things. Nakausap mo lang itong barkada mo. Etong may emergency tumatawag sa iyo, hindi ka makapasok dahil ang kausap mo, ibang kachiswisan mo. Ganon. Yung importante, nakakapasok eh. So, yung abuse ng itong gadget nito. It's useful, pero ilagay nyo naman sa lugar. Madalas dyan nag-aaway mag-asawa. Ay, isa pa yun. Kita nyo. Yan is the root. The root of all evil is the cellphone. Yun nga. Tapos, hanggang maghiwalay na yan. Siyempre, sinong kausap mo? May lalaki ka, may babae ka. Diba? Mga ganun na lang ang makitid na pag-uunawa o pag-iisip. Ano sasabihin natin? Huwag niyo yung patulan ng cellphone. Patulan niyo yung kausap nung sa cellphone. Hindi, pinag-uusapan natin ito dahil marami po tayong natatanggap na mga reports na maraming kabataan na nagpapakamatay. Meron ng, ito pa ang nakapagtataka dito, Dok, nagsisilbi pa yan sa simbahan. Yeah. Naging isa Kristan sila or ang tawag natin doon sa mga sa simbahan, mga kabataan na nasa kwan. Well, sa akin, the truth, yung external manifestation, yung nakikita mo sa yung sa labas, yung bata nakikita mo, it's not necessarily manifestation ng internal feelings niya. Parang cover up lang yan eh. Yung cover up ng depression niya para hindi mahalata ng tao. Sige, simba ako ng simba. Sige, magtutulong ako sa simbahan. Pero sa loob-loob ka, depressed ako. Hindi ko alam kung ang gagawin ko sa sarili ko. Ganon. So ngayon, nandun ka sa manifestation ng hindi mo talaga feeling na pinapakita mo. Ito, isipin mo, paano ko susolusyonin ito? Paano ko sasabihin sa mga tao na hindi ganito ang nararamdaman ko? Ang nararamdaman ko, depressed ako eh. So, ang magiging yung action niya, magbigti na lang siya. Para hindi niya masabi sa nanay niya, hindi niya masabi sa mga kapwa niya, mga kababata, eto ang message ko sa inyo, bigti na. Nakuha na yung message ko. Yun ang ibig sabihin niyan. So, huwag niyong isipin na porque yung anak niyo, etc. nagsisimba, nagtumutulong simbahan, socially tumutulong na hindi depressed yan eh. That can be a sign of depression. Yung opposite action can be a sign of yung severe depression. So, tatandaan niyo yun. So, ang solution dyan, katulad na sinabi ko kanina, we have to change the social environment nito mga kabataan. Lagi natin kausapin yan. The role starts with the parents. The second role is the teacher. The third role is yung mga barkadang yan. Yung barkada, hindi masama yan as long as you're with the right barkada. Kaya ang parents yan, obserbahan niyo yung mga anak niya bata, kung sino mga barkada nila. Kung sa tingin niyo yung mga barkada niya, bad influence, I think you have to change the environment. Yung peers. It can be as serious as, kung nakikita mo, etong anak mo, uma-attend siya ng yung very influential school, pero yung mga kasama ng mga mayayaman na mga bata, barkada niya, puro mayayaman, nagda-drugs naman, I think you have to transfer your child. Kasi take him away from the bad influence eh. Minsan, kailangan talagang gawin yun eh. Paano mo hiwalay? Kung nandito sa Dagupan, talaga influential, dali mo na sa Baguio o dali mo sa Manila. May kasabihan nga na, tell me who your friends are. I'll tell you who you are. Totoo yan. Totoo. Kasi peer pressure is very strong. Peer pressure can be stronger than blood. Ibig sabihin, peer pressure, yung sabi ko, blood is stronger than water, di ba? Kung kamagana mo, dugo mo, malakas yan. Pero peer pressure can be just as strong. Kasi kung gusto mo, nagsisik ka ng attention sa mga barkada mo, kailangan matanggap ka ng barkada mo, gagawin mo lahat para matanggap ka. Magdadrugs sila, magdadrugs din ako para matanggap ako. Para matanggal mo yon, kailangan pairalin mo yung blood is stronger.
alisin mo yung anak mo dun sa masamang environment. Hihiwalay mo dun sa barkada, dalin mo sa ibang environment. Importante yan. Kailangan ma-recognize ang parents ng situation na yon. Yun ang problema ngayon. Kung mahirap ang buhay, di ganun na lang. Wala na. Sumakay na. Correct. Tanggapin na lang. So, yung issue ng mental, yung illness sa mga bata, ay importante yan. Magandang topic yan. Pero we should be yung public health authorities, kailangan talaga i-address yan. There should be more yung mga yung activities addressing yung issue na yan. Ano yung sinasabi ko? Practicality. Ang dami, kailangan i-introduce natin ng mga sports. More basketball, more tennis, more ganito, ganon. So take the kids away from yung idle life, away from the cellphone. Inumpisahan tinanggal na mga cellphone sa classrooms. Tama naman step yun Okay, tuturuan ng next generation to have yung cellphone etiquette. Well, a natural way is to engage your kids in something more productive, active. Sports. Kasi if you give your kids a goal, an objective, i-ignore nila ang cellphone. Nakikita nila, dun sa cellphone, hindi ko nakukuha yung goal ko Kasi, ayan, mangyayari, i-snabi niya yung mga kaibigan niyang tumatawag sa kanya. Yes. Kasi busy siya doon sa pag-attain ng goal doon sa sport niya. Gusto niya maging gold medalist Kaya atupagin niya talaga yung sport na yun. Okay. May reaction po sa ating listener dyan sa United Kingdom. Alas 10 na ng gabi ngayon doon. Nakikinig pa rin siya sa atin. Sabi niya, Doc, 3 buwan na po ako dito. Hindi pa ako nakaka-adjust. Ang mata ko talagang inaantay ko ang program ninyo para makatulog. Sabi niya, ang dami kong dalang ikarma. Nagdala daw siya na ikarma from Dagupan City, nandun siya sa United Kingdom. Nagdala siya na ikarma, pero the problem is, hindi siya makatulog dahil nga nakamonitor sa atin. well, pala, bad influence pala ako sa tulog ninyo. Alas 10 na ng gabi doon, Alas 10 na ng gabi. So, matutulog yan siguro mga alas 12. Okay, well, hintayin yung programa natin. Just remember, ako sasabihin ko sa alas 10, the time you sleep is not as important as the length of time that you sleep. Okay? Tandaan niyo yun. Kung matutulog kayo ng 10 o'clock, you have to wake up at least 4 o'clock di ba? 6 hours na yan Okay, depending on your ages okay? 6 hours of sleep is sufficient as long as it's restful sleep Okay, and another term restful sleep. Okay? The length of time should be at least 6 hours. The quality of sleep should be restful sleep. So yung dalawang quality na yan, sufficient na yan. So if you can sleep restfully for 6 hours, sapat na yun. Not necessarily 8 hours. 8 hours is for mga children. Children. Pediatric age yun. A pediatric age individual needs 8 hours of sleep. A young adult to senior needs only 6 hours of restful sleep. Lalo na kung mga nasa twilight zone na. Okay. So, iko-qualify ko 6 hours of restful sleep. Kung meron ka 6 hours pero putol-putol, lagi kang binabangongot, kung ano na iniisip mo, hindi na restful sleep yan. Kaya tayo ka ng tayo, umiihi. Yun, hindi restful sleep yan. Okay? So, yung 6 hours of restful sleep is good. Kung tumatayo ka because of yung ihi ng ihi o yung binabangon ko, yung palagay mo, that's ang tawag doon pathologic. May sakit ka, may problema ka, ngayon resolve mo muna yon. Okay? So yung interrupted sleep is not restful sleep. Bakit ka nagigising? Kasi yung panaginip mo pangit. Yun ang panaginip nanggagaling sa maladjustment mo sa lifestyle mo. Meron kang ginagawa. Meron kang kaaway during your daytime. Yung nighttime mo, binabangongot ko, nightmare ka because of yung kaaway mo. So during the daytime, magbati na kayo ng kaaway mo. Magaganda ang tulog mo. Hindi, kasi pag nasa abroad ka naman,
may mga 10 o'clock ng gabi, mataas pa rin yung araw. Oh, yes. Oh. Na ano yan yung body clock natin, okay? So you can take care of yung body clock kasi yan ang purpose ng yung blindfold eye patches. Marami ka nabibili eh. So itong pagpupuyat, Doc, tumataas din ang ating blood pressure dyan. Well, yeah, kasi kinakontra mo yung body clock eh. Meron tayong body clock eh. Irregardless of yung time nakikita mo, yung body mo has ang tawag nito, meron talagang oras yan eh. There's a time where it secretes melatonin, yung pampatulog. Meron sa time may nagsisecrete yung serotonin, yung pampagising. So, yung mga secretions na yan sa body mo, nakapako na yan eh. Nakapako na yan morning and evening eh. Ngayon, kung gusto mong baguhin yan, kailangan matagal ka dun sa isang environment na gano'n lang nangyayari sa'yo. So, it will take time to adjust to yung ganong, yung timing ng body mo. I-readjust mo eh. So, yung mga nagtatrabaho sa gabi, gano'n, yung mga call center, gano'n, nag-a-adjust yan eh. It takes months, actually months to readjust eh. Ang problema niyan, even if yung ang tawag na circadian rhythms eh, you can adjust your circadian rhythms, pero it takes a long time. Ang danger ng adjusting circadian rhythms is you subject your body to other external dangers eh. Ganon. Kasi when you change those things, you have to change everything in your body. Parang gano'n eh. Parang sa kotse, mga may-ari ng mga kotse, when you change something in your car, para bang babaguhin mo eh. You don't just change that one piece. You have to change everything that depends on it eh. So, marami ang gagalawin mo. Marami mong papalitan. It's the same with your body. When you have to change something, the timing, you have to change several different things eh. And unless that happens, magkakaroon ka ng problema sa sa regular function ng body mo. Okay. May another katanungan na naman dito. Sabi, mga ilang litro pa dapat ihi ng isang tao, lalo na sa gabi, pabalik-balik ka sa CR? Litro ba yun? O hindi, sinusukat ba? Wala, 500 ml, hindi litro, kalahating litro lang yan eh, in every 3 hours, parang sobra na yan eh. Kasi ang filling time ng bladder natin is 3 hours eh. Ganon. Okay? So, when you're sleeping, when you're resting, bumaba ang GFR ang tawag na glomerular filtration rate. Yan yung time ng production ng ihi ng tao. When you're sleeping, mabagal yan eh. GFR. Yung Doon mo rin makikita na kung apektado na yung kidney mo. Correct. Okay. Kung yung GFR mo is normal, during sleeping hours, yung 6 hours na yan, hindi mapupuno yung bladder mo. Pero during active day, during the daytime, normal ang GFR mo, magkakaproduce ka ng mapupuno yung bladder mo in 3 hours eh. Kaya nga, it's common sense. Ito yung mga traveling buses, after 3 hours, titigil yan eh. May rest stop yan para makaihi ka. Physiological na yan eh. Kailangan talaga. Yung mga bus na non-stop, may CR yan sa loob ng bus eh. Para hindi na tumigil. Pagpasok mo ng ganyan sa travel, pagpasok mo sa CR, makikita mo doon na parang yung mga ng ihi mo, kung ikaw ay dehydrated o hindi. Well, I would take that with some caution kasi that's not 100% true. Okay? Ang sinasabi nyo, kung yung matingkad na dilaw yung ihi mo, dehydrated ka. Paano yung umiinom ng mga maraming vitamin C? Matingkad, kulay dilaw yan eh. Nakabiro ka. So, mali na. Kabiro ka yun, mali na. Tapos sinasabi nila, kung malabnaw na wala na ihi, ibig sa well-hydrated ka. Not really. So, yung interpretation ng mga signs na yan, I would be careful kasi nababasa ko na rin yan. Okay? So, well, tawag ko dyan, please clinically correlate yung color with yung nararamdaman mo. So, lagi ko rin sinasabi sa mga physician, mga practical, mga medical practitioners, do not treat the numbers. Do not treat the colors. Treat the clinical presentation. Anong nararamdaman ng pasyente mo doon sa nakikita mo numero? I-correlate mo. Kasi yung nararamdaman ng pasyente mo, okay lang eh, pero ibang sinasabi ng numero. So, kailangan ba talaga na kasi yung sinasabi na kailangan mo uminom ng 8 to 12 glasses a day na tubig. Pero yung mga iba naman
kapag ka pumasok sa CR, umiinom din kaagad ng tubig. Kailangan ba yung talagang palitan mo kaagad yung tubig? Not really. It's more of a general average Ganun yan Kasi yun, sabi ko, yung clinical correlation, the amount of water that you drink normally is about 8 glasses of water every day. Kasi yan yung normal water loss. You considering normal activity mo, pinapawisan ka, humihinga ka, umiihi ka, nagbabawas ka. So lahat ng mga elimination process na yan, may nawawalan tubig. So sabi nila, when the sum total of all your elimination processes na may kasamang tubig, baka mga 8 glasses of water a day yon. Ganon. Okay. So yan yung normal life. Yung other extended forms of life, yan yung mga athletes, yung mga tumatakbo, yan yung mga nag-exercise, yung laging nasa mainit, laging pinapawisan. Extra effort yun, extra water loss yun. So dagdagan mo, imbis na 8 lang, gawin mo ng 10, 12 glasses of water. Ganon. So every time na pinawisan ka, exercise, drink an extra glass of water. Ganon lang, ganon kasimple ang kwan nun Okay, may tanong dito si Mr. Segundo. Masakit ang lusok ko. Lusok dito, di ba? Yes, yung tapos epigastric discomfort pain. Tapos sabi niya kasama na ang likod ko. Ano pong dapat gamot na gagamot? Ako sasabihin ko, be careful kasi yung epigastric pain at saka tumatagos sa likod, that can point to maybe a heart condition. Heart condition. Ano bang age nila? Ganon. So, I would be careful ng mga symptoms. Lalo low epigastric, yung parang sikmura lang. Ganon. That can be a subtle sign of mga heart conditions. Tapos yung tumatagos sa likod, it can be heart and lungs. So kailangan niya magpa-ECG? To the echo. Simple consultation with a licensed physician, doctor, para pakinggan ng doktor kung ano makita. Tapos yung symptoms niya, syempre, kung merong epigastric pain, baka meron pang hindi niya napapansin, meron din palang konting sakit sa dibdib, meron palang nabubugnutin, meron siyang yun. So yung doktor ang magdi-determine. Kaya nga may consultation, may check-up Yung doktor ang magtatanong sa kanya na hindi mo pala naiisip Okay? Yan. Okay? So, in connection with that, sabi ko, at saka yung topic natin ngayon, hypertension, meron ng tinatawag na yung cancer, malignant benign, Meron palang tinatawag, na panood ko almost last week, yung malignant hypertension. Okay? Yung isang athlete talaga, daily, ang ganda ng katawan niya, bodybuilder, okay? All of a sudden, nag-collapse, okay? After yung workup niya, lahat, autopsy, di nila nakita, pero lumalabas talaga, meron pala siyang malignant hypertension. Yung malignant hypertension, na hindi niya alam for a long time, na meron pala siyang ganong kataas na blood pressure. Ako, may mga kaibigan ako, runner, pero natake. Okay. Well, ang point nun, yung topic na yon, is you can look like, parang itsura mo, napakagaling ng bodybuilder, athlete ka, etc. Bigla ka lang babagsak. Okay? Na hindi mo pala alam, meron ka palang malignant hypertension. Namatay yon, kidney failure. Yun ang inaatake ng hypertension, yung kidney. Kahit hindi ka diabetic yan pala, malignant hypertension. Yung hypertension mo, secondary lang doon sa kidney failure mo? Well, it can be the other way. The kidney failure could be due to hypertension mo. Yun. Hypertension can cause kidney problems. So, it can be the egg or the chicken first. Kahit anong mauna doon. So, hindi mo talaga alam. Ang point ko is, with yung simple, katulad ng sinabi nila, may konting sikmura, may back pain. Okay? These are symptoms of hypertension or back pain or heart condition. Or the simplest thing you can do is to talk to a doctor para maitanong niya yung anong kailangan niya malaman at anong kailangan gawin. Kasi you never know. Last week may nakasama kami sa isang magandang birthday party. Ang saya ang ganda kausap The following day namatay na pala, inatake. Hindi niya alam. Who would have known na yan pala may heart condition? So, meron pala siyang sinasabi. Pero malakas siya. Malakas siya. Very active, very jolly, gandang kausap, ganyan yun. And then, namatay. The following day, after the party, namatay. Paano yun? Sabi ko, well,
looking back. Marami na namang dahilan dyan kasi pinaspasan niyang lechon kasi ganito. Oh, yun. Mga ganon. So looking back nung mga kaibigan niya, barkada, nung last week may sinabi sa akin na ganitong gano. May sinabi din sa akin na ganito. Di subtle signs Kunti lang, hindi pinansin. Yan pala, signs of heart condition. Inatake, cardiac arrest bago dumating sa emergency room, DOA na. So, ganun ka-critical. So, itong nakikinig sa atin ngayon, sabihin niya, meron akong konting symptom. Ganito. So, don't take it for granted. Okay? Kailangan, especially if you're younger, hindi ka gumagalaw, lagi ka na sa cellphone, pangit ang kain mo, gano'n. Puyat. Sige, pa-check up ka lang. Kahit nasabihin sa'yo ng doktor, okay na. Check lang, okay na. Sige, ano lang yan, konting hyperacidity lang. Basta makarating ka sa ganyang diagnosis, okay na. At least malaman mo kung ano yung karamdaman mo. Malaman mo kung mamamatay ka bukas o next year pa. Okay. Malaking bagay na yun. So, Armando, segundo, kailangan mo lang pa-check up. ECG, 2D echo, diyan mamumonitor yung mga puso Yes. May bago nga technology ngayon hinaharap ko, tinitingnan ko rin yan. Kasi alam niyo itong gamit namin mga doktor ngayon, itong stethoscope, magiging obsolete na yan. Kasi yung mga doktor na magkakaroon na sila ng portable ultrasound. Yung ultrasound nakakonect na sa cellphone mo. Yung cellphone mo may AI na. Gaganon mo lang sa katawan mo, sasabihin ng cellphone. Actually, makikita mo sarilo mo sa cellphone mo yung heartbeat mo Ang dami na nga ngayon lumalabas na yung technology na bago. Pero hindi tayo dapat magdepende dyan. Sabi nyo nga, hindi tayo do not treat yung numbers na nakikita mo. Kahit anong galing ng doktor mo, kung hindi ka magsabi, mabagsak ka rin dun sa gano'n. So, napapanood mo dati yung high-tech na series dati, Star Wars, Star Trek. Yung makina, parang ballpen lang, ginagano'n sa katawan nila. Ganito sakit mo. Gano'n, namarating na tayo dyan. Yung nakikita natin na parang imposible, nangyayari. Nangyayari na, gano'n. Tulad nga ng cellphone dati-dati, tatawag ka lang, di mo nakikita yung kausap mo. Ngayon, meron na. AI na hindi mo na kailangan hawakan yung cellphone Ito nga, yung galing sa Amerika, ito yung isang pamangking ko, meron na siyang Tesla. Sinabi niya doon sa kotse, take me to the airport. Hindi na hinawakan ng manubela. Dinala kami sa airport Grabe Wala na. Ganun ang technology Ganun na talaga. Sabi ko, yung doktor mo, pupunta ka sa doktor, hindi ka nagagalawin. Pagpasok mo pala, alam na yung sakit mo Yun ang mahirap ngayon. Kasi, actually, pag nagpapacheck up ka, hindi ka na inaano ng ganyan, stethoscope yung doktor. Hindi na. Tinitignan na lang kung ano yung resulta doon sa makina. Correct. Yung traditional talaga magagandang doktor yun. Yung pinapakinggan pa rin yung heartbeat mo. Good observation. Ako gumagamit pa rin ako ng stethoscope kasi wala pa yung bago. Pero the truth is, yung doktor hindi na kailangan gumamit ng stethoscope kasi anong gagamitin? Papakinggan mo yung sound. Pag may nakita kang sound, papadala mo rin sa x-ray, papadala mo sa ultrasound, papadala mo sa MRI. Bakit ko pakikialaman itong naririnig ko? Ito na, malalaman ko na. Magpa-x-ray ka, magpa-ECG ka, magpa-MRI ka, doon ko makikita. Doon ko sasabihin. Pero magbayad ka muna sa akin ng 500 para baka wala kang pambayad ng x-ray. Di paano ako? Sa China, iba naman yung nila hahawakan yung pulso mo. Alam nila kung anong... May truth din yan Kasi, ako, hawakan yung pulse mo. If it's strong and regular, okay ka. Pero if it's weak and irregular, sasabihin ka, magpa-x-ray ka. Ganon ka simple. Ganon. Nung araw nga, doktor, interviewin ka lang, alam na nila kung anong sakit mo Oo nga. Tatanungin ka, ano ba nararamdaman mo? Sinusulat na niya kung ano yung alam na niya kung anong... Tanong ko lang simple kumusta kayong asawa mo? Ay, visit yung asawa ko. Alam ko na sakit mo. Hypertension ka. Na-stress ka. Na-stress ka. So, grabe, no? Napapansin ko, kayong mga bikers, kayong mga sports, tulad ni Carlito Bandong, ni Roberto Nimer, bakit yung mga bikers ang nipis ng katawan? Walang walang accumulation ng pero healthy, healthy. fatty. Okay. Kasi minimal ang accumulation ng fatty tissue
It's pure muscle eh. Muscle and connective tissue yan eh. Ganon. Okay, so pure energy yan. Pure muscle eh. Maliit. Bagay yung sa mga commercial ng yung sa mga pagkain ng baboy, manipis ang taba. Di ba? Ganon. Ganon ang mga cyclists, ganon din. Manipis ang taba. Puro muscle yan eh. Puro stamina yan eh. Ganon. Yung every cell in the muscle is full of energy. Ganon yan eh. Kahit na maliit lang yung muscle niya, pero full of energy cells yung mga yon. Ganon. Kaya ako, bago lang ako, kala ko, kayang-kaya ko itong mga matatandang kasabay namin, yung mga 65, 70. Grabe pala yung mga yun. Ako, noon 40 lang ako. Hindi ako makahabol doon sa 65-year-old kasi sanay na siya eh. Mga cyclist eh. Noon, sustain sila, 30 to 40 kilometers per hour. Ako, 25, may hirap na ako. Yun, maraming mga 75 years old, pumapadyak pa rin eh. Grabe sila. Pumapadyak pa rin. Yung stamina, ang term yung stamina lang, it's very high stamina. Kaya nilang sustain ng mga 30 to 40 kilometers per hour for 2 hours. Pero ganun. Kahit na paakit, kayang-kaya yun. Ako, alam ko na yung reference point na yun kasi subok ko na, 25 pa lang. Parang mabilis na yun sa bisikleta. Pero kung i-sustain mo yon for 30 minutes, ay, grabe ang hirap sa katawan kung hindi ka sanay. Yun. So, dami rin palang dito, maano natin sa sports na ito, pero kailangan talaga balance. Balance talaga. Well, ang tanong nga dito sa yung sa topic natin anong connection lahat itong sinasabi natin dito sa yung e-karma? Ganon. Bakit? Di kasi from the beginning, lagi ko sinasabi, yung nagtatanong ang tao, paano nakakatulong ang e-karma sa akin? Ano ang effect niyan sa hypertension ko, sa blood sugar ko, sa arthritis ko? There are 2 main benefits na binibigay ng e-karma. Yung 2 main na yan are very potent, very strong. At saka may lumalabas ka. Kasi nung tour ko yung abroad, yung nagpunta ko ng US, nakita ko na yung the eve. Ito yung yung besperas habang nagpo-programa tayo, nag-i-karma ako. Yung besperas ng introduction ng ingredient ng e-karma nandyan na sa Amerika. You see, diyan talaga nauuna eh. Kasi para ba ang timpla ng tao, para bang nagiging reference point ng Amerika eh. Bakit? Nasa Amerika na ba yan? Parang gano'n. Ginagamit na ba ng mga Amerikano yan? Oo. Nasaan? Mahal yan eh. Mahal nga kasi very effective eh. Okay, so ngayon, ito sinasabi ko sa inyo, besperas ngayon na itong ingredient ng e-karma. Pero, swerte tayo, nandito na sa Pilipinas. Nauna tayo dun sa mga ibang country. Napag-aralan na ito sa China, napag-aralan na ito sa India, napag-aralan na ito sa Malaysia. Ito na nga, napag-aralan na natin sa Pilipinas at hindi na napag-aralan. Before na napag-aralan, ito ng mga yung mga studies natin, itong katulad ng Rimando 2005. Ang tagal na nito, 20 years ago napag-aralan nito at na-prove nila na ingredient ng nara, itong pterostilbene is a very potent and very strong antioxidant and anti-inflammatory agent. Okay. So, anong kinalaman niyan sa sakit? Okay. Lahat ng sakit, lahat ng chronic diseases, ng tawag ko, ano yung chronic diseases? Yan yung diabetes, itong hypertension, itong arthritis, itong asthma. These are all chronic diseases. Well, kasama yung killer yan, yung cancer. All of these are chronic diseases that start with inflammation. Yung inflammatory process na that starts with oxidation. Okay. Oxidation na pinabayaan mo, kalawang yan kalawang ng katawan, oxidation, pag pinabayaan mo, nagiging inflammation. Yan. Okay. Diyan talaga nag-uumpisa ang ang sakit ng tao. So ngayon, kung inom ka ng inom ng e-karma, you're just improving or increasing your antioxidation process. Okay? Doon sa numero lang ito, relative. Every day, meron kang 1 million na free radicals sa katawan mo. Every day yan Every day, nagpo-produce ang body mo ng free radicals. Yan yung gumagawa ng kalawang ng katawan mo. Kung araw-araw ka inom ng e-karma, araw-araw, hinahati mo yung free radicals. Hati na yon, okay?
So, yung kalahati naman, yung 500,000, nakakalusot pa rin yon. Okay? Hindi na natin maiwasan yon. Dadapo at dadapo sa organ mo, magkakaroon ka ng inflammation. Sipon, arthritis, diabetes, hypertension. Okay. So, paano ngayon yung nakalusot? Paano natin masugpo yung susunod na step? Yung susunod na step yon is inflammation. Ito na naman si Tyro Steven na nasa ikarma. Very potent anti-inflammatory. Okay, nakasusot na yung kalahati. Yung kalahati, inflammation. Andyan na naman si ikarma. Tutulungan niya inflammation para madaling matapos yan. Okay? Within 1 week's time, yung nag-umpisa, ayos na, tapos na. Pero araw-araw nga yan eh. Araw-araw eh. So itong ikarma ang pinakamalakas na antioxidant. Well, as yung first study natin na ginawa natin dito sa Pilipinas sa isang major laboratory para ma-prove natin na ito nga ang pinakamalakas sa Pilipinas. Lumabas nga, ang ginawa yung study sa Amerika pa nga, kinompare yun sa top na antioxidant sa Amerika. Nasa top 10 yan eh. Ngayon dito ginawa sa Pilipinas. Tinignan nila, o ano pa yun sa Pilipinas na mayroong kanito? Wala eh. Ito lang eh. So sa Pilipinas, lumalabas number 1 ito sa antioxidant potency. Okay. Ganon. Okay. So, yan ang nangyayari. Okay? So, yung all others, yung sinasabi natin, kasi naghanap talaga sila ng comparable. Yung katulad ng ikarma sa yung existing herbal products on the market. Yan ang sinasabi ko today. Existing herbal products on the market today. Ano ang pinakamalakas na antioxidant? Well, nakikita natin, sa numero pa lang, kasi ang ginagamit nila sa pag-determine ng ORAC score, yung ORAC. Oxygen Radical Absorbance Capacity. Parang gano'ng kagaling yan, okay? Sa pinakamaganda ngayon on the market, pinakamahal, pinaka-potent, pinaka-effective, na naririnig nyo sa lahat ng commercial, naririnig nyo yan. Mga 10 to 15,000 ang ORAC niyan eh. Ganon. Malakas na yun. Pero yung sa atin, 25,000 ang ORAC score niya. Napakataas eh. Parang nakakatakot nga ang taas eh. Hindi ba delikado yan? Hindi, subok na nga. Sinubukan natin sa mga chronic diseases ng asthma, ng diabetes, ng hypertension. Ang ganda ng effect eh. So, yung i-correlate mo yung effect niyan because of its potency with yung results, totoo nga, gano'n, very effective itong ikarma. Pero, ang sinasabi ko, hindi mo lang kailangan inumin niya na isang araw para magkaroon ka ng benefit. Hindi ganyan ang ikarma. You have to keep taking it every day for a long period of time para sa next year, wala ka ng sakit eh, next year eh. Kasi naasikaso mo na eh. Ganun yan eh. Yung kalawang yan, yung ikarma, parang yung liha na nag-aalis ng kalawang. Yan ang effect nun eh. Kasi yung sakit mo ngayon, yung arthritis mo, yung asthma mo, hypertension mo, matagal na yan naipon. Matagal na yan eh. Merong gamot, yung traditional medicine. Ano yung gamot ng hypertension? Yan yung mga losartan, amlodipine, mga ganon. Yan immediate eh. Para bumaba yung blood pressure mo ngayon, mamayang gabi, at bukas, babae na yun. Kasi yung gamot eh. Pero araw-araw mo namang araw-araw mo inumin yan para ma-maintain mo na tama. Sige, maintenance mo ang tawag dyan. Okay. So, ang maintenance mo, the rest of your life. So, di mo ba intindihin na may pag-asa pa na bumalik sa normal yan? May pag-asa yan eh. Pero kailangan, bigyan mo yung body mo ng sufficient na Ricardo, exercise, yung programa para maibalik mo sa normal. Supplement. Kasama dyan sa ikarma, sa magandang diet mo, sa exercise mo, sa less stress mo, kasama dyan ang ikarma. Hindi mo pwedeng alisin isa sa mga sinabi ko. Package deal yan. Kumain ka ng tama, exercise ka ng daily, bawasan mo yung stress mo at mag-ikarma ka. Yun ang package deal natin. Pero gawin mo yon every day for 1 whole year. Doon mo makikita ang benefit sa'yo. Hindi yung isang linggo lang. Okay. Wala naman talaga yung parang instant naman na gagaling ka kagad. Wala yung instant na yan. Kayong maniwala dyan, walang miracle drug. Si Diyos lang ang may miracle drug sa atin. God heals. Yun talaga.
So wala na po tayong sapat na oras. Marami na naman tayong natutunan kay Dr. Glenn Soriano. Yung advice niya about sa mga anak natin, huwag niyong hayaan na sila ay nagkukulong sa kwarto na dala-dala yung kanilang gadget. Silip-silipin natin sila at aliw-aliwin natin sila. Mahirap na baka kung ano makakapasok pa sa kanilang mga isipan. So yun ang advice ni Doc. Nag-start na yan. Actually, para yung satisfied ako with yung gradual approach hindi natin bibiglayin kasi yung technology ng gadget cellphone bago lang din yan Pero it takes time para maturuan natin ang mga bata at mga magulang at saka responsible authorities para eventually parang man-neutralize or man-normalize ang use ng gadgets. Madali lang, makakabili tayo ng ikarma sa St. Joseph at sa Mercury Drug. So, tulad ko, habang nagpo-programa, nag-iikarma. Alam niyo kung ano epekto sa akin ito, pagkatapos namin dito, mamaya nasa comfort room na ako. Pwede, detox. Yun, ilalabas ko na mamaya. Detoxification. Okay. Good morning kay Sarito Lumibaw, Joseph Estrada, Roberto Nemer, Armando Segundo, yung advice ni Doc, patingin ka sa doktor. Good morning. Si Carlito Bandong and Sophia Mamaril Matias, yung mga nauna nating minensyon na pangalan. Salamat sa inyong mga oras. Salamat sa inyong suporta. Kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong, sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod.